Magkano nga ba ang kinita ni Taragis TV sa kanyang latest video na umabot sa 4 million views? O baka naman nalugi din siya kasi nga naglabas siya ng 100,000 pesos nung hindi na niya kinonsider na prank at tinotoonan niya yung offer niya kahit na April Fools yung nakalagay sa unang post niya. Dito makikita natin magkano nga ba ang probable na kinita ni Taragis dito sa kanyang latest video na kumalap ng 4 million views. Ayan o, 4 million views. So, unahin natin itong likes niya. Meron siyang 207k likes. Meron siyang 758 followers. So, nagtataka siguro kayo kung tiba-tiba ba yung kita niya sa 4 million views. So, i-check na natin. Pero magdi-disclaimer lang muna tayo ha, na this is based on my personal experience as a content creator na kung saan ang 1 million views na napapansin ko ay pumapalo lang sa $100. As in, $100 may sobra ng konti or may kulang ng konti, pero yun yung average. Pero kapag nagkaroon ka ng 4 million views kasi, so i-times 4 mo yung $100, so $400. So kapag i-convert mo yung $400 sa Philippine currency, mag-a-amount siya ng 20,000 pesos. So, eto na yung proof. Para maniwala kayo na ang worth ng 1 million view ay $100 lang. So, dito nagkaroon ako ng 1.5 million. Ayan no. So, dito, ayan, 1.5 million. So, ang conversion niya is $149. So, magkano nga ba ang $149? So, i-compute natin 149 times 50. So, 50 pesos ay $1 yon. So, times 50. So, ang kinita ko lang dito is 7,450 for 1.5 million views. Pero kapag i-compute natin kay Taragis, yung 400 million, no? 4 million views. 4 million views ay tumataginting na $100. So, parang $400 siya. Times 50 equals 20,000 pesos lang yung kinita niya as in. And then, nagbigay siya ng 100,000 pesos kay kuya. So, nag-abono siya ng 80,000 pesos. Kaya, sa tingin ko, lugi talaga siya. Nag-viral kasi yung prank niya. So, ibig sabihin, ayan, naglabas tuloy siya ng kanyang puhunan sana na dapat i-invest niya sa food. Pero in all fairness, malaki na ang 20,000 pesos na kikitain mo sa isang video kasi umabot siya ng 4 million views eh. How much more pag-aakyat pa yan? So, magpa-plus $100 ka per 1 million views. So, baka pwede pang umakyat yan ng 5 million, 6 million, 7 million, 8 million, mga ganyan. However, ito ang catch. Dapat ma-maintain mo ang million-million views everyday para kumita ka talaga ng malaki sa Facebook. At yan ang mga nangyayari sa mga big-time vloggers na mga million-million na ang mga followers. Kaya medyo nagiging consistent na sila sa pagkakaroon ng million views every day. At hindi lang isang video per day, 2 or 3 videos per day ang pumapalo talaga sa 1 million or more than that. Kaya medyo, alam mo yon, the blessing really is raining for them. Sa case ko naman, meron akong followers na 350. Pero hindi ibig sabihin na sobrang laki yung kinikita ko sa Facebook. Hindi, kakarampot lang. Kumbaga, pwede mo siyang i-compare sa mga minimum wage. Ganon talaga as in. So, no wonder meron yung mga gustong mag-reels o kaya gustong maging content creator na hindi nagtatagal. Kasi nga, yung iba, hindi rin naman natin mabablame na kapag pera ang pinag-uusapan, gagawin ang lahat. Pero yung iba, hindi nagsasucceed. Kaya, wala, napapabayaan yung kanilang Facebook Reels, Facebook page. So, eto na yung ebidensya. Ipapakita ko na sa inyo. Ito din ang proof na kakaunti lang yung kinikita ko. So, in here, makikita nyo, kahit na may mga million views, pero hindi siya consistent. So, after ng kita ko na $150, ayan no, makikita nyo, wala, less than $1 pa. Yung isa, $18, pero as in, kakarampot lang talaga yung kinikita ko dito. Nakakatawa, no? Pero that's the reality. Kailangan mo talagang maging consistent
As you can see, ayan. Tapos kung i-compare nyo sa views, ayan lang, mga 1,000, 6,000 views, 13,000 views etong isa, ayan, or 8,000 views. Ang conversion niya is, ayun, 67 cents lang. Alam mo yun, nakakalungkot. Ito naman, 16,000 views, pero $1. So, kailangan mo talagang maging consistent. And given na 350,000 followers ako, kahit nasabihin mong okay na yon, pero ganito yung pero maraming ways para magkaroon ka ng income gamit ang social media platform mo. So sa akin kasi na medyo nakagain na ako ng mga followers, may mga companies na rin na nagme-message sa akin na kung pwede mag-product review ako sa kanilang product o kaya punta ako sa mga place nila, ganon, in exchange for, ayan, syempre may rate po siya. So nilatag ko yung mga rate ko and payag naman sila. So sa akin kasi medyo mababa pa yung rate ko. Pero syempre, yung mga ibang influencers na umaabot na ng 500K o kaya 1 million, mas mataas na yung kanilang rate kapag magpa-product review sila o kaya kapag kaya mong mag-host ng isang event, ayan, go! Para at least extra racket din yan. Ang final say ko naman kay Tragis ay bongga yung naging outcome ng pag-viral, no? Kasi the prowess ng marketing strategy talagang ang galing. Nagpumalo talaga, nag-viral talaga. So, marami ang curious, parang magiging ala Diwata Pares yung eksena niya sa kanyang takoyaki food business. Positive yan kasi syempre, marami ang magbe-benefit, yung siya, yung mga empleyado niya, siyempre, yung mga nag-invest sa kanyang food business. So, maraming magbe-benefit. And pati na rin kay kuya na nagpatato. So, let us be happy for them kung ano yung mga endeavors nila sa buhay. So, para sa akin, good luck na lang sa kanila and sana marami pa silang matulungan. Okay, so sana may natutunan din kayo dito sa video na to. Sana nakarelate kayo and follow me sa ating Facebook, tapos sa Instagram account natin, The Story of Anthony. Ayan po yung Instagram account natin kasi if you want to know more about me, ayan, punta lang kayo sa Instagram. So that's it guys. Thank you and have a wonderful day.